Meron pong isang grupo na naghain ng pangatlong impeachment complaint laban po sa Vice Presidente. Ang grupo po nila ay Clergy for Good Governance and sila nga po ay merong pito na mga binabanggit po na panawagan at ito po dito sila umaangkla sa advokasiyang ito. Pito po iyan. Mamaya po, yan ay atin po papahapyawan. Atin po lang kinokontak ngayon si Monsignor Antonio Labiao Jr., ang co-convener po ng Clergy for Good Governance. Siya po ay nasa linya na ngayon. Maganda umaga po sa inyo, Monsignor. Ay magandang umaga, Ted, at ang iyong kasama na si Didi Chatsa at sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyo at through FM station. Salamat po na marami sa inyo, Monsignor. Monsignor, bakit po may katagalan bago po kayo nakapaghain ng pangatlong impeachment complaint considering na yung pong mga grounds po naman ninyo halos kapareho lang po nung dalawang nauna, Monsignor? Ay alam mo, Ted, hindi namin hindi namin pinipilit ng bawat isa. Parang nag-usap-usap lang kami kasi kabubuo lang namin nung Clergy for Good Governance ng isa sa mga calls namin ay paghinto ng korupsyon, promote ang good governance para sa tunay na pag-unlad ng ating bayan. So sa pag-usap-usap namin na magkita-kita, so napagkabuan namin na we need to register our voice through filing another impeachment. Tapos naghanap kami ng mga partners kasi hindi naman kami experts on mga legalities. So kasi po ito pong SecGen na inyo nga po nakaharap kahapon, nagsasabi ng aming mga panayam na hindi niya maaksyonan yung dalawang impeachment complaint dahil nga sa meron sa kanyang nagsabi daw na may maghahain pa ng pangatlong impeachment complaint. Kayo ho ba yon yung nakipag-usap daw kay SecGen? Inyo ho ba itong grupo po, Monsignor? I think itong hinihintay nila, narinig nila na mayroon kaming usap-usapan ng mga kaparian. So, naghintay sila. So, kami naman, naghanap kami ng tamang araw o tamang panahon na mabuo namin yung ano talagang gusto naming ipapahayag sa publiko. Opo. Kasi po, Monsignor, yung po kasing, siguro po alam naman po natin na ipit sa oras, gahol sa oras ngayon ng Kongreso kung pag-uusapan natin ay yung proseso po ng impeachment na dadaan sa kaukulang pong referrals at mga public hearing. Kaya po dito sa paghihintay sa inyo, kumbaga nabalam yung dalawa pong impeachment complaint na inihain December 2 and then December 4 kasi ngayon po ay kahapon December 19. Anyway, so ngayon po, Monsignor, ang balik ng Kongreso matapos po ang kanilang Christmas break ay ngayon pong Enero at 13 na. And then, sila po'y matatapos ng Pebrero 7. Practically po, meron na lamang silang 8 session days. Sa inyo ho bang palagay, Monsignor, ano ho kaya ang inyong pag-ugnayan sa mga endorsers po ninyo? Meron ho ba talagang tsansa itong umusad nitong inyong reklamo po, Monsignor? Committed o maasa na maaksyonan ito ng ating mga kongresista at maipasa sa Senado. Ang importante sa amin ngayon ay na mapahayag namin ng malinaw ano yung aming naging reaksyon sa maraming mga investigasyon na nangyari sa Kongreso. So hindi kami nag-iisip kung aksyonan ba nila ngayon yan o ano ang resulta. Importante sa amin na pinahayag na namin, ni-file na namin yung impeachment case na yun. So mag-iisip kami ano ang susunod na hakbang nila at magsusuportahan namin whatever we can do. I see. Okay. Sige po. So, kasi nga, Monsignor, malaki hong bagay kasi yung paghihintay sa inyo at kumbaga sabi po ng ilang mga
nagkokomento, nagpa-delay ito doon nga sa pag-aksyon nga sana ng SecGen patungo po sa House Speaker. Ano po ang inyong masasabi doon, Monsignor, na itong inyong ikatlong impeachment naging dahilan para po masayang yung mga oras na sana nga po na i-refer na kaagad sa Speaker yung dalawang unang complaint? Manong Ted, hindi namin naisip yan na kami ay naging dahilan sa pagka-delay. Sa amin naman, sinusunod namin yung proseso ng grupo. So, ngayong linggo lang kami nakapag-decide, sige, i-file na natin. Mm-mm. So, hindi na kami yung nagpabagal, whatever. Wala naman nagsabi sa kanyan. So, I think importante sa amin na naipayag ito. Kung nakapag-delay man ito, ay wala kaming masyadong alam doon nga Manong. Opo. Sige po. So, ito pong inyong grupong ito, Monsignor, sarili nyo lang po ito, hindi po ito sa pakikipag-ugnayan sa mga nakatataas sa simbahang Katolika. Practically po, puro ho ba kayo dito, Monsignor? Ilan po ang inyong bilang dito, sir? Yung Clergy for Good Governance, ito ay inisyatiba ng mga kaparian, no? Nagsimula ito ng mga galaw namin nung last na national election pa. Tawag namin sa grupo noon na Clergy for Moral Choice. Tapos, siyempre, na lumipas ng ilang taon, sabi namin na sa development ng ating bansa, I think mas lasting pong ang tutukan natin good governance kasi yan ang turo din panglipunan ng ating simbahan. So inisyatiba itong mga pare all over the country, register dito, umabot na ng 241. So makakaparian lahat yan sa buong bansa. No? So, mayroon kaming mga dahan-dahan binuo na 15-man coordinating council. Tapos hopefully by January pupunta kami ng mga regions namin para mabubuo rin clarity for good governance sa iba't ibang area. Opo. Kasi nga po kami din ay kumbaga hindi naman sa nagulat, lang ho kami nakapag-isip na itong mga pare, mga Monsignor ay mukhang nagising na. Parang ganun po ang dating. Para bagang natulog kayo for the longest time dito po sa mga pangyayaring ito. Ano ho ba ang nag-udyok sa inyo talaga, Monsignor? Napanood ko po yung video ninyo sa pagpapaliwanag nga kung kailan kayo nagsimula. Pero meron ba ditong tipping point na matatawag, Monsignor? Ang una diyan, Ted, yung marami na kaming nagsusubaybay na kami na nakikinig, na nagmamasid. Lalo na yung mga investigasyon sa ating kongreso. Tapos, siyempre, yung aming mga kasama din may karanasan sa, di ba, may mga parokya kami, may nakasapuhan natin pati ibang mga tao, marami kami nakakausap ng mga tao. So narinig na maraming clamor. So yun nakaudyok talaga sa amin na bakit hindi tayo sama-sama pag-usapan natin. Parang tawag namin yung conversation. Ano ba dapat natin magawa? Balikan yung ano ba yung turo ng simbahan, anong panindigan simbahan. So dalawa nakaudyok sa amin diyan sa Manong Ted, yung prophetic role ng namin mga pare at yung aming moral obligation bilang mga pare sa ating bayan. Okay, sige po. Prophetic move and then moral obligation. Yung nga din po na naman ang ipinapangalandakan ng tumututol po dito sa inyong pong ginagawa. Ano po na ang simbahan daw hindi dapat nakikialam sa affairs of the state, no? Yung po lagi sinasabi nila. Opo, meron ho ba kayong paliwanag doon? Ano ho ba ang righteous explanation po kung kailan o kung dapat bang makialam ang simbahang Katolika sa affairs o mga pagpapalakad po sa gobyerno, Monsignor? Maliwanag naman na Manong Ted na hindi kami nakikialam sa partisan politics, no? Ibig sabihin hindi kami sumasali doon sa mga iba't ibang party na sa ating bansa. What we are really involved ay ano ba yung tama at mali? Ano ba yung sinasabi natin na
na kautusan na dapat nating sundin. Halimbawa, malinaw naman ang kautusan na Manong Ted na huwag kang magnakaw, di ba? One of the 10 commandments, huwag kang magnakaw. So, sabi mga ni Papa Francisco, we have to Christianize or humanize to bring God to politics, no? So para malalaman natin lahat na ano yung tama at mali. So para ang governance maging mabuti, dapat ang mga tao ay nakikilahok, no, sa pagpatakbo ng ating buhay. Mm-mm. Pangalawa, dapat mayroong matino at mga mabubuting leader, principled politics. So yung dalawang ito na yan, Ted, yan ang aming sinusulong. Yan ang ibig sabihin ng good governance, na wala itong partisanship, no? Ito ay para sa kabutihan, pag-unlad ng ating bayan, na concern turo ng simbahan yan na aming pinaninindigan. Opo. Kung kayo po ngayon ay nagsampa nga ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara, so nangangahulugan kayo'y kumbinsido doon nga sa binabanggit yung paglabag niya sa probisyon ng ating saligang batas. So kumbaga common sense na yon, di ba? Kaya nga kayo naghain eh. So ngayon po, tama po Tama ang aking presumption, di ba, Monsignor? Naniniwala kayo? Opo. Tama, Manong Ted. Opo. So, ngayon, ano masasabi nyo dito po sa pinaka-mainit na usapin ngayon sa pambansang budget? Ngayon, na pinag-uusapan po na kung sabi nga ninyo, wala kayong sinisino dito, sino man po ang tingin po ninyo, kaninyo, huwag kayong magnakaw, etc. So dito ho ngayon sa usapin po ng PhilHealth at pambansang budget, meron na ba kayong stand, Monsignor? Maganda, Manong Ted, na itanong mo yan. Ngayong araw, lalabas kami ng statement tungkol diyan bilang mga kaparian, tapos nagkumuha rin kami ng ibang mga partners. Ngayong Lunes magkakaroon kami ng interfaith prayer service pagkatapos press con na gagawin sa isa shrine tungkol sa national budget. Ang panawagan namin diyan, transparency, accountability, at responsiveness ng paggawa ng budget, no, sa ating bansa. Ayun. So ito, anong oras po ito, Monsignor? Ano po dito po sa EDSA Shrine? Alas 9, Manong Ted, ang interfaith prayer service. Tapos as 10 ang press con. Hopefully na ipadala na yung invitation namin sa media na doon namin i-formal na basahin at pirmahan yung statement na nilabas namin. Opo. Paano ho ba ang inyong pong, paumanhin po, Monsignor, paano ho ba ang inyong sistema sa Catholic Church hierarchy po? Kayo po na mga Monsignor at mga pare, kayo ho ba ay kinakailangan munang makipag-ugnayan sa CBCP kay Cardinal Pablo Virgilio David? Opo, dito po sa mga inyong advokasiyang ito o paglantad ngayon, yan ho ba kinakailangan pa ng clearance mula po sa mga kardinal? Usually, yung Manong Ted, sa mga ganitong gawain, may mga binibigyan kami ng initiative, freedom, to initiate on the ground. So ang mahalaga sa amin yung alam ng local bishop, no? Halimbawa dito sa Quezon City, yung dalawang obispo natin sa Novaliches at sa Cubao, ako sa Novaliches, tapos ibang pari sa Cubao, alam ng dalawang obispo, signatory rin sila, no? Sumusuporta sila sa inisyatiba ng mga pare. Mayroong 12 bishops, actually, Manong Ted, na nakapirma to support our initiative. And then regarding naman sa CBCP, no, at conference yan, we have to inform also, of course, the leadership, and we are now preparing a letter, no, to inform officially ang aming mga obispo in a conference na mayroong ganong initiative ng mga kaparian. Tapos ang mga churches din na Manong Ted ay nag-o-organize din. Ito yung mga kamadrihan natin, may association sila. So, nag-organize din sila gaya ng ginagawa ng mga pare. At ang mga leader laiko na sa buong bansa,
ay mayroon din silang ginagawang initiative para i-organize nila para hopefully in few months we will come together at talagang isulong itong good governance na ito sa ating bansa. Opo, pati po itong inyong mga ano ho, no, mga laymen, no, sa mga simbahang Katolika po may sariling grupo, ang ating mga sisters meron din po, no? Okay. So, ano ho 'yan, magkakaroon po ng convergence diyan kaya Monsignor, kumbaga kasi kayo ang nagsimula nito kumbaga sa mga panahong ito, no, itong inyong grupo nga po ng ang tawag po sa inyong grupo ay Clergy for Good Governance. So, lumalaki po ito, lalawak po ito, Monsignor. Of course, Manong Ted, ang mga kaparian sa buong bansa aabot ng mga 8,000. So, tapos, ang mga kamadrihan natin na inaayos din na they agree also with the 7 calls we have kasi very comprehensive naman. Yung mga po ay mayroon din silang pagsang-ayon doon sa calls na yon kasi yan naman talaga. So, hopefully, yung sinasabi mong convergence, hopefully mangyayari in months or in 2 months. Hopefully ninyo mangyayari in 2 months, mga ganon. Yes. Mag-usap-usap kapag naka-organize na lahat. Opo. O, sige. So, Monsignor, papalapit pong halalan. Bagamat sa mga nagdaan po, wala naman kayo talaga ini-endorse ng specific na kandidato. Ngayon pong papalapit na halalan, ito bang inyong grupo ho? Isasama niyo na po nito. Kasi nga dito po sa inyong 7 advokasya, kasama nga dito, pati po yung laban sa mga political dynasty. Ayan, maganda nabanggit mo rin, Manong Ted. Hindi kami magkakampaign ng particular candidate. Pero aming sasabihin sa ating mga kababayan, ito yung mga issues, no, sa ating buhay, sa ating pamayanan o sa bansa. Sino ang mga kandidato na pwedeng magdala, no, magsulong nitong mga pangangailangan, itong mga concerns ng for common good, no, para sa pangkalahatang kabutihan o kaunlaran ng buhay. So, ganun ang approach namin, Manong Ted. Ipalabas, magpupunta kami nationwide ng mga iba't ibang conversations, sermons, pas yung ibang sectoral needs. Tapos sabihin namin who are espousing these concerns in their form kung mayroon man. Opo. Sige po. So, Monsignor, ano po ang inyong maipapayo sa ating mga kababayan? Siguro po kayo din mismo, baka nakakapansin, kami ho din mismo, na para bagang sa gitna ng napakaraming balita tungkol hindi po lamang sa nangyari nga mga patayan, nang wala ho naman talagang, talagang loss of lives na wala po naman talagang, di ba, saysay, ika nga po, at yung pong talamak na po ng korupsyon, yung pong talamak na po na paggamit sa resources ng gobyerno para sa mga pansariling interes, ito pong mga bagay na ito, parang ang mga Pilipino nananahimik. Yung iba siguro maingay, pero bakit karamihan sa atin nananahimik na lang, hinahayaan na lang ito, para bagang napagod na. Ang iba nga nagsasabi na, pare-pareho lang naman sila. Ang iba ho mas abala po sa paghahanap na makakain kumpara ho sa paghahayag ng damdamin o magpasakalye. Ano pong inyong masasabi sa kanila, Monsignor? Salamat, Manong Ted. Ngayon ay Pasko, magpapasko na, at ang 2025 ay diniklara ng ating Santo Papa na Jubilee of Hope. So, ito yung aking panawagan sa panahong ito, na huwag tayong mawalan ng pag-asa, no? Ang panawagan ay sana tayo ay maging tangible signs of hope. So ibig sabihin yan, no, ang mangyayari lamang ang totoong pag-unlad at totoong mabuting pamamahala kung tayo ay discerning, no. Ibig sabihin yan, nagmamasid, nag-iisip, tapos nakikilahok sa
maliliit na bagay na pwedeng gawin para sa kabutihan ng ating komunidad, ng ating community. I think yan ang diwa ng Pasko, no? Ang Diyos ay nakilahok na sa atin kaya nagpakatao, no? So sana yan ang maging inspiration natin. Tapos sana tingnan natin na mahalaga din sa buhay natin na mayroon tayong tawag natin principled politics and principled leaders, no, sa ating community, na hindi yan mangyayari kung hindi tayo makialam, hindi tayo makilahok, no? So ang panawagan dito, gawin lang ang kayang magawa, no? Ang importante, may nagagawa tayo, hindi lang tayo nanonood at na umuupo, no? O tumatayo. No, mayroon tayong magawa. Ang sabi nga, ang totoong Kristiyano, ang totoong makadiyos ay mayroon kang advokasya sa buhay. So ito yung panawagan natin, no? Kung gagawin natin 'yan, posible may pag-asa. Tayo 'yon ang magdadala ng pag-asa sa ating bansa, sa bawat isa. Salamat, Bayong Ted. Merry Christmas. Opo, maligayang Pasko po, Monsignor. Kami po'y makikibalita ulit po sa inyo at kami po ay nagagalak nga na kayo po'y pumayag sa panayam na ito. Salamat po, Monsignor. Mabuhay. God bless po. God bless. Thank you. Si Monsignor Antonio Labiao Jr., isa po sa mga nagsimula nga nitong Clergy for Good Governance. Makadiyos, maka-Filipino.